Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali, umaga po sa ating lahat. Mega love shoutout po sa ating lahat, Bago po tayo ay mag-move sa ating usapin, talakayan, ay na-appreciate ko po lahat ng inyong mga likes, shares at comment, mga quiz, mga gayas. Maraming salamat po. Thank you so much. So for today's video, mga quiz, mga gayas, ay ito na nga mga quiz, mga gayas, na talagang hindi po nakakalimot ang ating butihing Yorme Isko Moreno kay Bini Abante, sa tuwing nakikita niya ang ating congressman dyan sa District 6 na si Joey Oy, palakpakan! Dahil klarong-klaro naman po talaga, talagang sa buto po, pagbabasihan po natin sa buto, ay lumamang po ng 2,000 yata o 1,000 mahigit si Joey Oy dyan sa City of Manila. Ngunit sa pagdating sa proclamation, sa pag-upo, ay ang naupo po yung natatalo. Bakit kaya? Ay, yun po kagustuhan ng kumilik. Dahil nga po dyan sa issue ng hindi daw Pinoy, si Joey Oy. Paano hindi Pinoy? Ilang taon na po yan nagsiservisyo bilang isang city councilor dyan sa City of Manila. Ay talagang napopolitika po ang ating butihing congressman Joey Oy, mga kois, mga gayas. So now, 2 beses ko na pong nakita o napanood kung sino yung nakasubaybay sa akin dito sa ating YouTube channel, ay lagi po talagang sinisigaw, inahayag ng ating butihing Yorme Isko Moreno. Ito ang panalo sa taong bayan. Ito ang binoto. Ngunit ang nakaupo si Bini Abante. Kung ako niyan kay Bini Abante, siguro sa sobrang hiya ko, mag-resign lang ako. Ibigay ko na lang yung pwesto kay yung sa tunay na nananalo talaga. Kay Joey Oy talaga. Kasi talo naman talaga siya sa taong bayan kahit ulitin pa nga yung eleksyon, mga kuwis, mga gayas. So talagang pakapalan po talaga sila ng mukha, mga kuwis, mga gayas. Bakit kaya nila pinagpilitan yung sarili nila na kahit talo na sila, ayaw na ng taong bayan sa kanila, pinagpilitan talaga nilang umupo o makaupo sa kanilang pwesto? Masarap ba magiging isang congressman? Malaki ba ang kita ng isang magiging congressman? Kasi parang tuko Kapit tuko, mga kuwis, mga gayas. Kahit talo na, kumapit pa rin. Napakaganda siguro dyan sa kongreso. Ay siguro naman, pag ikaw naman napiti ka, nabigyan, pag malapit ka sa kusina, malapit ka sa sandok, ay talagang biglang yaman. Biglang yaman. Talagang hindi po siguro matanggap ng ating butihing Yorme Isko Moreno na sila po yung nakaupo. Samantalang yung binuto ng taong bayan ay hindi po nakaupo. Saklap. Napakasaklap po talaga. Kung pagbabasihan, yung isang tao na sinasabi ng sa isang ahensya ng kumilik na talagang hindi daw Chinoy, hindi daw Pinoy ang ating butihing Joey Oy. Ang tanong kasi, ilang taon na po yan nagsiservisyo bilang isang public servant, bilang isang city councilor dyan sa City of Manila. Bakit ngayon lang? Yan yung napakalaking questionable talaga sa part ng kumilik. Ganun na ba kayo kumilik? Ganun na ba tayo dyan sa City of Manila? Kung ganun, hindi na po natin idaan pa. Sa butuhan, kung kayo lang din mamimili kung sino yung ipaupo nyo sa pwesto, Huwag na po tayong mag-eleksyon pa o kahit ano pa dyan, kayo lang po masusunod. Kasi yung taong klarong nanalo, lamang 1,000 mahigit o 2,000 sa buto, talagang hindi nyo pinaupo. Talo pa, nakakahiya naman kay Abante. Pero sa part ng mga Manileño, alam nila sa sarili nila kung sino kanilang binubuto, kung sino yung panalo, mga kuwis, mga gayas. Kung nakakalusot kayo sa batas, sa lupa, batas sa Pilipinas, di kayo makakalusot pagdating sa Panginoon. I'm sure talagang may Nako, impyerno talaga kayo.
Kaya po yan po ang hindi matanggap ng ating butihing Yorme Isko Moreno na makikita niyang na yung congressman sana yung panalo hindi nakaupo. Kaya nga sa tuwing makikita niya si Joey, naaalala niya yung dayaan. Hindi naman dayaan. Walang dayaan sa eleksyon. Dayaan pagdating sa kumilik. Kasi nadaya natulunggis mga kois, mga guys. Ha? Natulunggis masakit talaga sa loob. Sa part ni Yorme Isko Moreno, sa part ni Joey Oy, hadal po sila ng taong bayan, mga kois, mga gayas. Ha? Dalawang beses po, napansin ko, talagang pinagsigawan ni Yorme Isko Moreno. Ito yung panalo, ito yung binuto. Ha? Ngunit hindi nakaupo. Oh? Grabe, hindi ba sila nahiya? Yung mga family abante? Di ba kayo nahiya na umupo sa hindi nyo pwesto ng ibang tao, pwesto ng taong binuto, hinihalal ng mga Manilinyo? So, pakapalan lang talaga ito ng mukha. At ito pang isa, naku po, yung kapatid po ng dating mayor. Ng dating mayor dyan sa City of Manila. Kinasuhan po. Iwan ko lang kung tatagos po yan yung kaso nyo. Kung may kinasuhan po ang ating butihing Yorme Isko Moreno kasama po ang ating Vice Mayor Chi Atienza. Nakakatawa nga. Pinagpilitan po nila ang kilang sarili sa kilang pwesto na hindi na po sila karapat-dapat Nakakahiya naman sa'yo, Ma'am Lay. Lakuna. Paano nasabi mong illegal? Na pagtanggal sa'yo, buto po ng karamihan. Hindi lang ng isang tao. Buto ng karamihan. At ayaw nila sa iyo. Bakit mo pa pagpilitan yung sarili mo na ayaw na po ng utaw? Ha? Pwede ba pakinggan naman natin yung sigaw ng taong bayan? Kasi iba na po ang pamalaang City of Manila. May gobyerno po dyan. 24/7, ha? Iba ang panggogobyerno ni Yorme Isko Moreno. Iba yung panggogobyerno ng dating mayor dyan. Na walang pakels. Ha? Kahit na mapuno kayo ng basura, wala siyang pakels. Ngayon, may pakialam ang ating butihing Yorme Isko Moreno. May pakialam sa taong bayan. Pantay-pantay. Ang transparency, andyan. Kitang-kita yung transparent. Talagang sinisinop para maibalik sa dati ang Manila. Kasi okay na yan nung 22 sa panahon ni Yorme Isko Moreno Ngunit nung buong akala ng ating butihing Yorme Isko Moreno na magiging okay, hindi pala. Tinulunggis yung mga Manilinyo. Kaya nga may bumalik. Hindi naman kagustuhan ni Yorme Isko Moreno bumalik. Kagustuhan niya ng taong bayan. Kita yun ngayon. Pag-upo ng pag-upo pa lang. Yung basura, wala na agad. Yung problema ng dating administration, 1 linggo lang. Nalutas agad ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Ganun yung bilang isang ama. Tapos galing pa sa mahirap na pamilya. Alam niya ang sitwasyon, alam niya kung ano yung gusto, alam niya kung ano ang problema ng isang bayan. Kaya nga ang bilis na solusyonan Dahil sa sipag, tiyaga, initiative, walang lugtugan, 24/7 na pamalaan ng City of Manila. Yan po ang aming butihing Yorme Isko Moreno na walang katulad. O ngayon, nagsisisi na kayo kung bakit siya hindi nagiging presidente. Kasalanan nyo yan. Basta kami, hindi kami nagsisisi dahil binuto namin si Yorme Isko Moreno. Kayo naman kasi pagkilalang personalidad, politiko, ayan kumakagat agad kayo. So ngayon, sisi tayo ng sisi. Nagkikibaka tayo dyan sa kalsada. Kahit hindi tayo pinakinggan ng ating gobyerno. Kaya sa susunod, piliin nyo yung may nagawa, yung may resibo. Yung may resibo, yung hindi tayo matutulunggis. Wag nating hayaan. Wag po nating hayaan talaga na magiging ganito pa ang sitwasyon sa bansang Pilipinas na napakabaho sa ibang bansa.
Napaka-viral, trending po tayo sa ibang bansa pagdating sa korupsyon. Talagang marespeto lang po ang ating buting Yorme Isko Moreno kasi halal Kayong bumuto niyan kaya lahat ng ginagawa ni Yorme Isko Moreno, imbes na makikisali, gumawa lang po talaga siya ng kabutihan para naman may maibsan yung tingin, yung galit ng taong bayan, yung ibang lahi dyan sa bansang Pilipinas. Napapaganda po ang ating buting Yorme Isko Moreno. Ayan po, ginagawa niya, kalinisan, pailaw, yung mga flood control dyan na wala sa ayos. Ginagawa niya yung kaparaanan para mabilis, maibsan yung tubig na baha dyan sa City of Manila. Yan yung initiative ng isang mayor. Yan po ang tatak Yorme Isko Moreno. Yan po ang may resibo. Yan po ang bilis kilos. Mga kuis, mga gayas. Talagang darating din talaga ang araw na magiging isang presidente itong buting Yorme Isko Moreno natin. Sa ngayon sa lang, talagang tutok muna siya dyan sa City of Manila para maibalik yung dating sigla. Unti-unti na pong bumalik. Asahan po natin sa pagsasama, pagtutulungan ni Yorme Isko Moreno, ng ating Vice Mayor at ng City Council. Talagang maibalik po. Hindi lang siguro sa ngayon dahil kulang talaga ang pundo sa City of Manila. But I think mga 2 termino o 3 termino, maibalik po lahat yan mga boys. Palakpakan ang ating buting Yorme Isko Moreno. Okay, pag-i-komento po na yung mga opinion o reaksyon sa comment section ng ating video. At lumabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka po mag-like, shares, and subscribe. So for now, I'm God Manila. God first, God bless all peace. Bye-bye. Sa lahat ng viewers ni Dodoyte, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like